number 1, and then number 2, and then number 3. So yan, okay na Kuya Arar. Mega shoutout sa inyong mag-asawa at sa iyong store. So hindi ko pa nakabisado kung anong tunay mong pangalan. Shoutout sa inyo dyan at sa iyong mga tauhan Kuya Arar. Yan sa palengke, public market. Hey, it's DJ. What that? It's number 1. Good morning mga igan. Ayan, muli isang magandang araw. So ngayong araw bali ang plano natin. Ito at meron naman tayong i-repair na dalawang dispan. So parehas po siya ang tsura. So yan, atin pong alamin kung anong mga problema nitong mga dispan na ito. Yun, welcome po sa aking munting channel sa Utoy TV Vlog. So ito na po yung ating munting shop. Dito na po natin nilagay sa kilid. Yan, kung mapapansin nyo, ito yung ating mga kagamitan. Yan, kompleto po yan dito sa aking munting shop na ito. Bali ito po ang ating re-repair na Poji Denso. Ito po muna ang ating umpisang i-check kung anong problema nito. So yan, ito na po kung muna natin gagawin. Check po muna natin itong ating pangsaksak. Yan, and then i-switch natin para malaman natin kung may continuity o ready ito. So yan po, mayroon naman siya. So may reading naman kung yun yung mapapansin lahat mayroon, kompleto man. So yan, at alamin po na natin kung bakit ito ay pinapaayos pa rin kahit ito naman po ay nagana. So isaksak muna natin dito sa ating plug. Kaya nakasaksak na, and then pihitin natin yung switch. Yan umiikot naman po siya So ano ko yung dahilan, ito ay pinaayos ni Kuya. Si Kuya Arar, yung ating sukit sa palengke. So yan, okay naman, malakas naman siya. So siguro ito lilinisin lang natin. At wala naman tayo ditong ayusin masyado. Linis lang ito siguro. Nilalagay natin ng langis. Yun. Yun po ang ating lilinisin lang natin ito. Itong isang ito. At yun lang naman siguro ang problema niya. So yan po, at ito ang ating gagawin. So buksan muna natin ito. Itong kanyang cover sa ibabaw. And then dito sa gilid. Ayan. Siguro linis lang ito. Gawa nang naikot naman siya Yan. At medyo marumi Yan. Yan yung kanyang LC. Medyo mahirap lang itong sungkitin. Nasa ilalim. Siguro ganito na lang. Yan, pihit-pihitin lang natin ganun para umangat siya. Pagka ganitong pong masikip ang ating ilis ganito lang ang ginagawa ko para siya umangat. Kasi minsan yan ay nadikit talaga do sa pinakang shifting niyan. Itong ating ilising ito. Ayan, huwag nyo lang pupersahin. So yan, kung napapansin nyo, ang daming buhok doon sa loob. So linis nga lang ito kasi naandar naman yung ating motor. Yung makina okay naman.
hanapin. Wala si Kuya Pili. Ayun. Sungkitin natin yung takip. Yan, cover. Din to. Buti dahil matanggal. So, di tornilyo pala ito. Ayun. Kasi yung iba nito, hindi siya di tornilyo. So, ito di tornilyo. Tanggalin natin itong tornilyo sa likod. So, ganyan lang. Ano pa? Yan, marumi. Oh, marumi. Siguro ito, putol. Yung kanya kapitan ng tornilyo. Yan din siguro ang paayos niya din eh. So, bagamat naikot, yun lang, linis lang ito. Kaya siguro pinaayos sa atin ni Kuya RR. Kasi yun lang ang pangalan niya, RR. So, ano bang ibig sabihin ng RR? Roderick pa yun o Rodrigo? Apelido, RR. So, alamin natin kung ano bang meaning ng kanyang pangalan yun. Hindi ko pa natatanong kasi yun lang pinakang ano niya eh. Palayaw sa kanya o bansag siguro or something like that. So yan, cut na natin yung gagawin. And then, tanggalin natin itong takip lang sa ibabaw. So yan, lilinisin natin yan mamaya. Ay, umagsak. Yan, atin niyang huhugasan at sasabunin para mas maganda siyang tingnan. Saka ito, lilinisin natin yan. So medyo mabangat na yung kanyang spacer. Dadagdagan natin ng spacer pala. Maluwag na yung kanyang shafting. So ang daming mga buhok yan, tatanggalin natin. Sungkitin natin ito ay kanyang lock. Yan, medyo masikip. So yan nga ang problema, nabasag ito dito. Ito rin talaga ang papalitan natin. Kasi doon sa loob, nabasag na yun sa dulo. Yun, kaya hindi na matagal yung tornilyo. Kumbaga parang napwersa na to. Palitan na natin yan. Yan, palitan natin yun. So binaba natin yung camera natin para kita. So yan, naputol dito. Yan, naputol na. And then buksan muna natin ito ay itong tornilyong to. Tanggalin natin yan para malinisan. Ayan. Ito. Itong nasa liig na ito. Para umangat. Parang kanyang wire nakahatak. So siguro mamaya ilalabas natin itong wire na ito dito. Doon natin sa takip ipapadaanin. Kasi kalimitan dito yan na puputol. Kasi swing. Yan o, dito yan nagkakalamat. Kaya kadalasan minsan dito napuputol. Doon nagkakaproblema. Kaya pag naputol yan. Minsan dyan na siya nag-ground. Or nagso-shorted yung kanyang wiring. Then tanggalin din natin to para malinis nito itong kanyang liig na ito. Tigas. So yan, ganyan lang. Kanyang pagtagkal. So yan, tagkalan natin. Yan, para malinisin natin to. Kasi meron po yung parang pinakang yung may spring niya. Yan, ito yung nagdadala niyan para siya ay magtunog-tunog pag iniangat itong liig niya. Pag iniganyan niya, natunog yan. Dito siya nasangkod. Ito ang dinadala niyan dito. Dito, pag baba nitong ganon, dito yan nalipat sa isang butas na yan dito. Yan, kaya natunog yan pag inibaba at taas. Hindi, may spring yan, nakatutok lang siya. Yan, nakatutok lang siya ganon, tutok. Kaya pagpalo niya, yung spring ang nagana. Yan, ito ang kanyang trabaho, kanyang spring na ito, kahit parang bulitas na yan. So yan, tagalin natin ito lahat, mga tornilyong ito. Tatlong tornilyo lang po naman ito. Baga. Para malinisan din natin ito. At lilinisin natin para magandang siyang tingnan at para magandang umikot. So lahat natin bubuksan pati ito. Tigas lang. Daming mga dumi-dumi. Yun o, dumi o. Tigas. Tigas talaga. So yun, tagkalan natin yung mga tornilyo. So yan, malamang sa malamang aloy ito. Kasi ganyan ang kulay ng aloy. So pero maganda pa naman siya. Hanggang lang yun. Hanggang. Yan, lilinisin lang natin ito. Pati ito, may mga buhok na yun, ang dami. So yan, tapos langisan natin yung shifting niya. So ang ganda pa naman, wala siyang gas-gas. So makinis pa ito.
So yan, linis lang talaga ito. So yan po, ang daming buhok. Malamang sa malamang mahaba ang buhok nila na nasabit dito. Pag-iikot ng ilis yun ay nahahatak, nadadala sa hangin. Kaya yan ay nabalot dito sa pinakang shape niya. So linisin lang natin ito. Hindi, nakikis-kis natin yung liha. So nasin ang ating liha. So ito, ating liha. Hindi, ganyan lang pagkikis-kis. Ganun lang, pero pwede rin ganun. Dito sa labas, huwag lang doon sa loob. Dito pwedeng paikot-ikutin lang ganun. Yan, ganun lang siya. Pag masikip, kaskasin pa ito ng kutsilyo ganun. So yan, ganun lang. So yan, nakaskis na natin ng liha. So yan, ang kinis po. Ganda pa siya. So talagang tatagal pa ito hanggat buhay ang makina. So ayan, may napansin lang ako dito kasi hindi si tornilyo ang ginamit. Ayan o, kumbaga parang rivet siya. So yun o, lock siya, hindi siya tornilyo. Ayan o, parang rivet na talaga siya ang ginamit. So puputulin natin yan, lalagayin natin yan para palitan natin ang tornilyo, para malinis natin ito, ang dumi ayo. And then para mapalitan natin ito ay pinakang pang swing na ito, kasi may gear po ito sa loob, yung gearbox na to. So yan, nabuksan na po natin siya. So yan, nilagari lang natin ng sirutso ba? Nilagari sa bakal. So yan, ito ang papalitan natin, isang buong ito. Kukuhalin natin yung spring, ganda pa naman sana oh. Kaya lang naputol talaga sa dulo. Kuhalin lang natin yung spring at saka yung bearing. Ito yung bearing niya, ang liit lang, 2 piraso. Yan, lang yan. Hindi yung kanyang spring sa loob. Yan naman ang kanyang spring para mag-lock siya. So yan, ito ang ating papalitan. And then itong gear na ito, okay pa naman siya. So yan, kung yung mapapansin, ganda-ganda pa ng kanyang busing. Yan, ganda pa siya. Saka itong isa, kumbaga lalagyan lang natin ng langis yun, yung pinakang goma na yun doon sa ilalim. Then linisin natin siya. At ang dumi, huhugasan natin yan. Yan, linis-linis lang muna para mawala yung alikabok. So yan, nabaklas na natin lahat. Yan, hiwalay-hiwalay na siya. Yan na yung kanyang mga pyesa. And then ito yung kanyang mga spare part. So yan, lilinisin lang natin lahat yan para mamaya pag babalik natin, maganda na siya. So yan, lilinisin lang natin itong mga ito, ating sasabunin. Yan, update ko kayo pagkatapos kong linisin to. So yan mga igan, bale ito nalinis na natin. So ang gaganda na, Fuji Detsu po yan. So yan, asimboli na po natin yan at okay na, nalinis ko na. Yan po ang pinakang kompleto mga piyesa niya. Yan, piyesa ng isang buong electric pan. Yan po ang kanyang kompletong piyesa. So yan, asimboli natin. So yan, at atin ang bubuuhin. Siguro ang pamagat nitong o title nitong ating gagawin ay paano ba magbuo ng isang electric pan na kinalas-kalas. So ito ay dito natin bubutasan. Dito natin nilulusot yung kanyang wire kaysa dun sa kanyang liig. Kasi dun sa liig napuputol dun yung dating kabit niya. So yan, umpisa na natin. Ito muna ang ating gagawin. So yan, bali ang unang ating gagawin ay ito muna, itong kanyang motor. So sasalpak natin dito sa pinakalikod niya. Ganyan lang siya, ipit lang siya ganon. Kasi ito ay nakaipit-ipit lang. And then lagyan natin ng ito, spacer nya. 2 po yan. Hindi yung maliit, magkabila. So yun yung kanyang spacer.
So ayaw pang pumasok. Nilagyan pa natin ng pilini. So dagdagan natin para umangat. Nilagyan muna natin yung shafting para mas madulas yan. Tapos may takip pala, kaya pala ayaw lumabas yung langis niya. Okay. So yan, suot natin dito. Hindi dito. Suot natin dun. So yung busing naman niya, okay naman siya. Kaya wala tayong problema rin. Saka yung shifting niya. So yun, sakto lang. Nilagyan natin ng tornilyo. Bali, 4 po yung mga tornilyo yan. Yan, ganyan lang siya. Mga tornilyo yan. Ganito lang po ang pag-asimbol nito. So, madali lang yan sundan. Tinanggal nyo ang isang motor. Ang electric pa na ganito. So, pagkapisado nyo na, parang basic na lang natin yan. Alam nyo na ang kanyang linya kung saan ba siya ilalagay. Yan po na natin. Hindi, pupukin lang natin ng konti. So yan, ganda na ng ikot niya. So lapat na siya. Hindi itong kanyang airbox. So hanapan pa natin ito ng tornilyo. Wala pa siyang tornilyo. Ito yung kanyang spring. Hindi yung spring kills ha. Hindi yung kanyang bearing. So mamaya lagyan natin yan langis para mabilis. Hindi dito natin siya ilulusot. Yan ang trabaho ng bearing na yan at saka yung spring. Spring pa yata. Kaya pala ayaw lumusot pala. Dito yan nakalagay. Nilagyan natin siya ng langis para madulas yan. Yun yung kanyang takip. Yung tuturuan nyo lang natin yan ng malaki. Kaman yan. So yan, nakahanap na tayo ng mga tornilyo. Tornilyo na lang natin siya. Kasi dati yan, nakaribot siya. So ngayon, tutornilyo na lang natin siya. Parang malabang. So hanap tayo ng masikip-sikip. So nakahanap na tayo ng tornilyong malaki-laki. Sikip na siya. Mali pa yung nakikabit natin. Ano ba yan? Babaglas naman tayo nito. Ito rin pala yung luma. Ano ba yan? Sus, ano ba yan? Luma pa yung nakikabit natin. Sarit na bago, luma pa rin. Hindi yan. Ito natin yun. Yung bago, wala na. Bagong luma. So hanap tayo pala nito. Pala ito. So yan, hanap tayo. Tanggalin lang natin ito din. Ayan yung kanyang tornilyo. So ito na lang sana din yung ikakabit ko. Kaya lang ito na lang. Itong dati na lang ikakabit natin. Lalaglag na. Kailangan natin dito. So, lipat natin din. Ayan. Dito. Tornilyoan natin. So, yan. Cut ko na lang at haba yung ating video. So, yan. Kung yung napapansin, ay kabit na natin ito. Nabunan natin. So, ikakabit na natin ito dito. Yung kanyang box na to. Lagyan ng tornilyo. Tatlo lang yan, mga tornilyo yan. Yung kanyang pinakang gearbox.
So yan, ito po ang purpose ng ating binutasan dito. Dito na natin ito ilulusot. Yan. Kasi kung doon po sa dati, yan o, naiipit yung wire. Dito yan nagkakaroon ng problema. Isang kadalasan dito yan napuputol. Kaya pag naputol yan, mag-i-spark na yan. Yan ang magkakaproblema. So ito i-check natin at baka ito ay may lamat na. So lagyan na lang natin siya ng tape para atin siyang bubuksan. Pagkabukas, saka natin siya lalagyan ng tape. So yan, napansin ko, doon lang pala na nagdilaw-dilaw sa pinakang balat na wire na ito. So lagyan na lang natin ng tape at wala namang problema. Hindi naman tinagos yung kanya mga wire. Yan, wala naman. So yan, nalagyan na po natin ng tape. Suot natin. Yan, pagkasuot natin, lalagyan natin na siya ng buhol. Yan. Para hindi siya mapapabinakapit ko dito ganyan, masangkot siya. Para hindi siya mahugot. So yan ang purpose na ating ginawa niya. So yan, lagyan na natin. Hindi ibubuhin na natin dyan. Yan. Lagyan natin yan. So ito po yung pinakakubo niya. At lalagyan natin ng sakit para safe, para hindi siya ma-ground dun sa kanyang body. So siguraduhin lang natin na siya maigpit. Baka lumuwag, delikado yan dito sa kanyang ground. Dapat maskip. So para makasigurado tayo, lalagyan na natin ng cable tie para hindi siya mag-galaw-galaw sa ilalim. Lagyan natin dito sa kanyang, lagyan natin ng takip. So yun, lagyan natin capacitor. Lagyan natin itong tornilyo para mas matibay hindi na dito. So lagyan natin takip. Yan ang pinakang takip para hindi siya mahatak-hatak. Lagyan natin ng tornilyo likod. Lagyan natin dito. Then tap natin yung puno. Higpitan natin yung tornilyo para hindi siya mag-unsod. Higpitan natin ang tornilyo dito. So yan, yung kanyang tornilyo. So pag nasikip, lulugan lang natin para mag-swing siya. Lagyan natin ang tornilyo again. So yan. At syempre, ito ang pinaka-importante rin. Ito, lagyan natin ito doon sa butas na yun. Ayaw pumasok. Then dito natin ito susuot. Ganon. Yan. Isang kuran siya, dapat saktuhan lang siya. Then tutulak natin siya. Tutulak lang patagalin yun. So ayun na, lagyan natin ang yan, ito niya. Then ito yung nut. Ito. And then, ipitan ang tornilyo. So tutunog na yan, diba? Oh, yun yung pinapaliwanag ko kanina na masangkot yung kanyang parang bearing niya. So yun ang pinagkaiba kanina. Ito kanina, andito nakalusot yung wire sa ilalim na ito. Tulad nga ng paliwanag ko kanina, pag ikot-ikot nito, yung wire dito maiipit, magkakalamat yan kagad yan, no? Katutumba. Yan, itong wire na ito nahahatak dito, naunsod doon. Kaya ang gawin ginawa natin dito na lang sa kanyang takip. Yan natin nilagay at okay. Yan, wala na naman. So yan, ikapit natin. Hindi nito yung nasabi ko na may tornilyo dito sa ilalim na ito. Kasi yung iba nito, hindi dito tornilyo. Then, higitin natin yung tornilyo yung pinasok natin para mag-lock siya. Ayaw makapag. So yun, higpit na. Yan ang trabaho niyan. Hindi yung ating takip para mag-bihit ito. Yan. Ganyan. Yan yung ating lock. Wala pa. Lipat pa. So ayun, nakikita natin yung kanyang lock. So yan, lagyan na natin itong takip, itong cover. So kung mapapansin nyo, may butas yun doon, dalawa. Ito, dalawa. Tatapat nyo lang doon sa may butas na yun doon sa gilid. Yun, bali tatlo pala, isa, dalawa, tatlo. Yan. Tatapat nyo lang yun doon ganun. Yung nakita ko yung ganun. Lagyan natin ang pinaka-pangpihit niya or lock. Puro lock. Ayun, kung napapansin, puro lock. So yan, okay na. Din lagyan natin ang basic. At yung minsan naman yung iba, yan, tulad dito, may pa-up. Itatapat nyo lang yan dito sa may takam yan. So ilalapat nyo lang ganun para swak na swak siya. Hindi yung lock na naman. Talagang puro lock. Ilalak na talaga. Yan, diba?
Pipit nyo lang ganyan. Okay yan. Then yung takip na. Takip, hindi cover ha. And then ito, takip na ito. Dito nyo lang ito. Kasi tinanggal ko kanina, inugasan natin. And then itutulak lang natin sa ilalim. Yan, ilalak na yung ano. Lock na naman. And then yung pangalan na yan, siyempre itatapat nyo yan dito. Para magpantay siya. So yan, pantay na ang pangalan niya. Yung kanyang Fuji. Yan. So yan, tutulak-tulak lang natin yan. Dito. Yan. And then ganun. Pwede nyo rin pukpukin kung maluwag. Yan. And then pag maluwag pa rin, ipitin nyo itong ganun. Para sumikip. Yan. Kasi minsan naluwag na sa dulo. So yan, pwede na siyang magtrabaho naman. Hindi yung kanyang pinakang paa. So ito yung pinakang paa. Lulusot lang natin siya doon. Kasi may lock naman yun sa ilalim. Lock na naman. Yan. Then, ito. Yung pinakang lock. Or lock na naman. So ayan na po siya. Buo na siya. And then, sasaksak na natin. Yan. Para natin na siyang matesting. Yan. Ay, nakagad. Ready. Number 1 muna tayo. So yan, tanggalin mo natin ha. Ayaw minto Hop. Then, number 1 natin siya. Tagal huminto. Yan ang maganda, naka-align talaga ang kanyang shifting. Number 1. And then number 2. And then number 3. So yan, okay na Kuya Arar. Mega shoutout sa inyong mag-asawa, sa iyong store na Arar Store. So hindi ko pa kabisado kung anong tunay mo pangalan. Shoutout sa inyo dyan. At sa iyong mga tauhan, Kuya Arar. Yan sa palengke, public market. So yan, kung inyong naibigan o nagustuhan itong ating ni-repair na isang Fuji Ditsu na stand pan or dispan pala. So yan, please subscribe, like and share, pakishare na rin po para maraming makapanood nitong ating munting vlog o video. So yan, ito na po yung kabuuan nitong ating ni-repair na dispan. So dito ko na po puputulin ang ating video. Laman po, maraming salamat sa inyo lahat. God bless you all. Ingat.